Diba? So guys, sa lahat na nakikinig sa, gagawa po kami ng video presentation ni attorney. Lawyer po. Actually, alam ko na po yung advisory ng SEC 2 weeks ago pa. Kasi si SEC po, lahat na pumuputok na kumpanya, binibigyan nila ng warning at explanation. Bakit kayo pumuputok? Ayaw niyo. Parang kaya nilang may mga Pilipino kumikita. So ito po, ipapaliwanag ko po sa inyo. Simula po nung nag-start kami dito, kahit busisihin nyo po yung group page namin, kahit busisihin nyo yung wall ko, never po ako nag-explain na ang kumpanya natin investment. Hindi po kayo dito kikita kung wala kayong gagawin. Lahat po dito na kumikita nyo napapansin, may effort yan, team effort. Masama ba mag-post ka online ng kita at may mag-join sa'yo? Di ba hindi naman? Yun nga lang yung iba kasi, ang ina-explain, investment. Tapos yung iba, nangongolekta ng pera, hindi nire-remit sa kumpanya. Guys, huwag po natin sirahan yung company natin. Atin na to eh. Tanggol nyo. Atin na to, ipagtanggol po natin. Kaya po kami, nung sabi may issue daw, ipapalabas daw kami sa media, naglabas na po kami ng memo ni attorney na ang ating kumpanya ay hindi po investment company. Okay? Kompleto po tayo ng legalities. Sige. Titirahin natin yan. Nag-share pa. Para alam nyo, si Kevin Miranda. Sino ang kilala kay Kevin Miranda? Goldex. Yun. Naging downline ko yun before. May nagtayo yung before ng kumpanya, yung G8. Hindi na kami piniyautan. Ngayon kasi yung Goldex siya. Siyempre, apektado lahat na hindi natin, siyempre, normal yun na marami talaga tayong masasagasaan. Marami tayong maaapakan na kumpanya. At isa na sila doon. Bakit? Wala silang produkto eh. Nasa Pilipinas tayo, may batas ang SEC. Article 5601, 70% dapat bumalik sa'yo. Mapaprodukto o serbisyo. E tayo may produkto. Ang lita nakita namin. Kasalanan ba namin na pumutok at dumami yung taong sumasali at kumikita? Di ba? So ito po yun. Tayo po ay meron tayong certificate of registration. Meron tayong business permit, BIR, at SEC po, SEC. Lahat po ito nakadetalye naman po dyan na hindi tayo investment company. Kaya nga po kami, sumasama lang loob ko kasi may advisory sila, investment daw tayo. Paano naging ganun? Paano naging investment? Diba? So, yun lang po. Ngayon, pinapatawag kami ng SEC, kailangan namin harapin yun, syempre, in a legal way. Syempre, ayoko naman na ang daming kumikita dito, ang daming nakikinabang, ang daming nabago ang buhay, ang daming na nag-resign, ang daming OFW na umuwi na ng Pilipinas dahil sa sistema na Pilipino ang gumawa. Na kung saan maraming Pilipino ang matutulungan. Pero hindi ko alam kung bakit kapwa natin Pilipino ang sumisira sa atin. Diba? So, sabi ko nga, bilang may-ari, walang nagmumotivate sa akin. Kami, sir! Kami, sir! Nandito kami, sir! Ang daming negative na dumarating. Dahil walang kasiran, editor. Kasi diretso yung lakad ko. Diretso. Kumbaga, ang dami nating tao na mababago ang buhay. Marami pumupunta doon sa loob sa akin. Yung iba umiiyak pa. Sir, salamat po. Ang tagal ko na sa networking industry, ngayon na kumita ng ganito. Matagal na ako sa pagiging empleyado, ngayon ko lang na-experience yung kitang ganito. So guys, imagine nyo, ang dami natin taong natutulungan. Kaya naman, hiningi ko po yung suporta nyo. Ang sistema po natin, hindi tayo overpayout, wala po kayong ikakaba. Yun nga lang, kailangan talaga natin protektahan yung company. So ipagbigay alam nyo po kung sino man yung mga tao na nagpo-post, nangangako ng mga time frame. Yung iba kasi 2 weeks lang pare, papa-exitin kita.
1 week lang. Bigyan mo 1 week. 1 week may 10,000 Extra ng pera. So, na-overhype kasi, na-over kayo ng paliwanag. Na kung saan yung kumpanya na pinopromote nyo, sinisira nyo na. So, sana po, maging aware po yun sa inyo. Yung may-ari po, nandito lang. May opisina tayo. Hindi po ako nagtatago. Bakit ako magtatago? Wala naman akong utang kahit kaninong tao. Wala naman akong linoko. Di piso ko, wala akong utang eh. Yung sistema natin, walang overpayout. Sino ba dito hindi nape-payoutan? Lahat po nape-payoutan. Ako na nga nagmamakawa yung unclaim, kunin nyo na eh. Hindi lang kinukuha. Kita nyo yun, tapos sasabihin, scam tayo. May niloko na ba tayong tao? Wala pa naman eh. Wala. Diba? Yung mga tao talaga bitter. Hindi may iwasan. Okay. Naman pala yan. Tao po yung sa amin sa company. Yes po. Maraming salamat po at may mga ganong suporta. So, si attorney po, kung alam niyo naman yung update natin sa page natin, nasa Cebu sila. Tomorrow, nandito lang. Mamaya may meeting kami ng accountant para sa BIR naman. Kasi baka mamaya BIR naman yung sumunod. Nagbabayad naman tayo ng tax. Yan. Kaya, normal yan. Kasi, kung mapapansin nyo, marami namang networking na mga putok ngayon, mga 9 years company na na-issue din sila before. Kasi sikat. Sikat eh. Normal yan. Basta po tayo, malinis ang kalooban namin, malinis ang kalooban natin, wala tayong taong niloloko, wala tayong taong pinangangakuan, kumbaga hindi tayo investment company. Okay po. So lahat po itong Success 200 para sa atin na po to, para sa mga Pilipino. Noong saan ito na po yung magiging solusyon sa mga pangarap natin. Okay guys, ito na. Update natin doon sa iba. Ang opening natin August 22 sa main office natin. Ito extension office natin, temporary. So doon po sa Spark, tapat ng SM Cubao, doon po ang ating opisina. Okay po, doon po gaganapin yung ribbon cutting, yung raffle natin doon sa Spark Place. So doon po sa iba naman, inaalala yung SEC. Advisory lang po yun. Okay? Hindi porket sinabing advisory, scam na tayo guys ha. Hindi porket advisory ang sinabi, scam na tayo. May kita mo naman dun yung detalye kung ano ang sinasabi nila. Na sa sarili mo alam mong hindi yun eh. Nilalagay nila investment, di naman tayo investment eh. Diba? So yun, pero gagawa po kami ng video presentation ni attorney. Dadaanin po namin yan sa legal. Pati pagsasagot po doon sa concern nila. Kasi sabi ko nga, ang dami na pong natutulungan ni Success 200, tapos papasarahin ng ganun, wala naman tayong nilulokong tao. Tama. Diba? Pangyan natin. Atin na ito, business natin. Ito tayo lahat may-ari nito eh. So, papayag ba kayo? Hindi. Diba? So yun lang po, basta gagawa po kami ng paraan para matapos po yung issue na yan. So totoo lang, makakatulong nga yun para lumaki tayo lalo eh. Kasi mapapatunayan natin sa kanila na wala naman tayo investment. Okay, dun sa iba, kung mapapansin nyo, may binalita na naman ng networking. 1 dream. Billion daw yung na-scam. Kasi yung sistema na ginamit nila monoline. Monoline yun eh. Okay, para dun po sa wala pang idea sa networking. Ito po ang mga sistema na meron ng networking. Stair-step, unilevel, binary, coded, pass-up, global pool, force matrix, monoline, split matrix. Ang dami mga sistema eh. Kung ikaw may-ari ng kumpanya, ano pipiliin mo? Yung overpayout ba? O yung hindi overpayout? Yung pinili ko pong sistema, walang overpayout. Nangyayari lang dun sa iba, na may-ari ng network company, hindi nila computed yung kita. Sinasabi computed, pero may promises eh. Siyempre, yung mga tao na walang alam sa networking, maglalagay lang doon ng pera, walang gagawin. Sino bang ayaw nun? Di ba? Halos lahat naman gusto. Kaya maraming sumasali. Kaya lang. Yun nga lang, darating yung time at saturation nun. Kasi halimbawa, magpasok na 100 million, sipin mo ngayong buwan, may pumasok na 100 million sa monoline company na yon na nangangako ng 2 to 3 months, kikita ang pera mo ng 30 to 60%. Ibig sabihin, yung 100 million na yon, after 3 months, dapat kumita ng higit pa sa pangako niya.
Kasi pag hindi aabot sa pangako niya, wala siyang kita, over payout yun. At tanong, yung 100 million na ba yun, may pinaglalagyan sila ng investment, nakikita ng mas malaki sa pangako? Wala. Kaya dumarating yung time, yung mga nauna lang na kumita. Yun po yun. Ang ganda po ng network marketing. I'm 27 po, right now. Nag-start ako mag-network 22. Ang course ko engineering, hindi ko linya networking. Pero sa loob ng 5 taon, 4 years, marami na po ako napundar. So ang ganda po ng network marketing, yun nga lang, nasisira dun sa ibang may-ari. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, hindi mo naman masabi kasi yung iba kasi inggit, nakita lang na ganito putok yung gantong sistema, gagayahin na kahit hindi computed or hindi pa subok. Yung pinagkopyahan po natin ng sistema ng kopla natin na medyo hawig sa kumpanya natin, 5 years na po yung ganong sistema, subok, walang over payout. Na nagkataon lang na yung ganong sistema sa Pilipinas pumutok, walang legalities sa Pilipinas at walang produkto. Na yun ang naging kasulungan naman sa atin. Legal at may produkto. Na kung saan parehas pumutok. So anong masama doon? Wala. So guys, depensa po natin yung kumpanya natin. Nandito po ako lagi. Tuwing gabi, nandito ako kung may concern kayo about sa payout nyo. Kaya nga lang yung sinasabi, di baling ma-delay ang pay-in. Huwag lang yung payout. Kasi yung pay-in, nasa iyo naman yung pera nun eh. Wala naman sa kumpanya eh. Pero yung payout mo yun, bakit di namin ibibigay? Okay? So yun lang po. Lahat naman po yan. Kaya nga po may 2 days tayo para asikasuhin lahat yan. Maasikaso po lahat ng backlogs, lahat ng payout, lahat ng unclaim. Okay po? Wala po kayong dapat ipag-alala. Ang isa po sa may-ari ng kumpanya, attorney. Okay po? Lahat po yan, sasagutin namin. Legal way po. Legal na paraan. Okay po? Maraming salamat po sa nagtitiwala sa Kristo Angel. So, maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po ang ating negosyo. Thank you po. Thank you po.